Hello po sa inyo. Nandito po ako ngayon para pakita sa inyo ituro sa inyo kung paano makapagpadala ng pera mula sa blockchain.info papuntang coins.ph. Halimbawa po kasi pag gusto niyo nang withdrawin ng pera niyo in terms of peso, so syempre mas maganda galing po sa coins.ph tayo papunta sa mga bangko ng Pinas, ganun po. Ngayon po, um, ngayon po itong aking amount dito sa aking coins.ph account. Meron po siyang 4 na piso o 4.61 peso. Ngayon po magta-transfer po tayo dito ng siguro halimbawa mga 250 pesos, mga ganun lang po, approximate lang po. Ito po ay for video purpose lang po. Ngayon po, para malaman natin to, alamin natin, ito yung aking wallet address. Meron po itong sa blockchain dating po, meron po siyang 0.35 na Bitcoin or $113. So, ito po ngayon. Bale, ang gagawin po natin, kukunin po natin itong wallet address. Since peso, dapat po nasa peso tayo. Kasi kapag dito sa Bitcoin, Bitcoin pa rin yung mapupunta rito. So, ang kailangan natin ay sa peso wallet. So, ito po yung peso wallet ninyo. Punta lang po sa kayo dito sa wallet address. Ito po yung wallet address ng inyong peso account. I-highlight nyo po. Yan po. Pag na-highlight nyo po yung lahat, kakopy nyo, right click, copy. Yan po. Tapos, pag nakopy nyo nakopy nyo na yung wallet address ng ating coins.ph, punta na po kayo sa blockchain info. Yan po, ito po. Ngayon punta po kayo sa send money. Send money. Tapos, i-paste po natin dito yung wallet address ng ating coins.ph na kinapi. Yung pong peso account po ha. Tandaan nyo, peso account kasi ang kailangan po natin ay peso para ma-deposit natin sa bangko. Ito po ngayon, paste po. Paste, right, ikuha nyo lang po dito, click lang po dito, right click, paste. Yan po, na-click ko na po yan. Ha. Ito po ay 3M. Kung titingnan nyo po, 3M, 3MV69, ang huli ay JX. Ang huli po ay 6JX yun. Hindi lang masyado kita pero JX po yun. Tapos, maglalagay nun po tayo dito ng ating amount in terms of Bitcoin or dollar. Hindi ko masyado alam kung magkano conversion sa Bitcoin. So, dollar na lang po tayo. Di ba kalimitan naman kasi nasa mga 45, 47 yung dollar. So, kung halimbawa natin mga siguro mga $5, siguro mga 200 pesos pataas yan. So, halimbawa lang po, for video purposes lang po to. So, ito po, $5, send payment. Yun po, pag tumunog na po, nakapagpadala na po tayo. At saka nakita nyo naman po, nabuwasan po ang ating Bitcoin amount. Kaya makita natin sa transaction, meron po tayo dito nabawasan na 0.015 amount na Bitcoin. Pag tinignan po natin dito, wala pa po yan. Pero tingnan nyo po ang pagpasok po dito sa ating coins.ph, maghintay po kayo siguro mga 20 minutes to 20 minutes hanggang 30 minutes. Papasok po yan. Pero may makikita kayo dito, receiving money from Bitcoin address which is 0.0155. Ay di po, yun po yun, di ba? 0.0156 kasi siguro may kung po siya, may bawas na amount. Pero ito na po yung patunay na may papasok pong pera na 0.0155 na Bitcoin. So, maghintay na lang po tayo. Ngayon po, ipopos ko lang po itong video at ipagpapatuloy ko po itong video kapag dumating na po yung perang pinadala natin. Basta tandaan nyo po ito po ay 4.61 pesos. Madadagdagan po ito mamaya. Okay po. Salamat. Popos ko lang po. Hello po. Ito po yung pagpapatuloy ng ating pagpapadala ng pera mula blockchain to coins.ph na ngayon po, pumasok na po yung ating pinadalang pera na 0.015 Bitcoin na nangyari since Philippine Peso Wallet po yung ating ibinigay na address, na-convert na po siya sa peso.
ang pumasok po ay 233.56 peso. So, kung makikita nyo kanina, meron po ditong 4 na piso. Kaya nung madagdag po yung ating pinadala, ito na po yun, 238.15 peso. So, ito na po yung sunod na ipeber na kung papadala natin ng pera sa ating bangko sa Pinas, dito po tayo mag-uumpisa. So, hanggang ngayon po, dito na lang po tayo para po yung sunod pong pagpapadala ng coins.ph papunta sa ating Philippine account, yun po, sunod pong video. Salamat po.